Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula naman kay viral broadcast speech. So, meron nababagot na breaking news, Bato de la Rosa na tuntun sa Davao ng Interpol, dakip si Bato sa pinagtaguan, ? So, yun yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin ito ng reaction and then kayo na lang din bahalang kumusga. So, bago natin simulan viral broadcast speech, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, magkaagawin pa ng China. Ganun babagat ng video ito, breaking news, Bato de la Rosa natuntun sa Davao ng Interpol, dakip si Bato sa pinagtaguan, ? So, bakit kaya ganyan yan? Para itong mga dating matatapang na to, tago-tago na lang ngayon, ano? Bato-bato, tago-tago. So, yeah. Viral broadcast speech, Pilipinoysi. Attorney Enzo, like, comment, share, subscribe, start. Ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Ngayong taong 2026 ay maraming kaabang-abang na mga kaganapan ang aasahan ngayon ng taong bayan. Inggil sa mga opisyal at personalidad na dawit sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects at korupsyon sa DPWH na ayon sa balita ay isusunod na umanong aaristuhin ang mga senador at mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Base na rin sa mga salaysay ng mga witnesses na ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Matatanda ang pinangalanan sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Villanueva, Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at pinangalanan din si dating Senador at ngayon ay Secretary na ng DepEd na si Sani Angara. Ito ay base sa mga salaysay ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. At ang inaabangan ngayon ng marami ay ang paglabas ng nilalaman ng mga documents sa Natatawa nga ako kasi yan nga, yung mga DDS para kapag ibabalita kasi ni PBBM yan. Di ba na, ano ba yan? Ba't ginagawa ni PBBM yan? Masyado mga pabida naman ng tao na yan. Hindi niya naman trabaho yung ganyan siya yung magre-report sa taong bayan Ano yan? Pabilib. Di ba? So, ginaganyan ng mga DDS. Tapos, kapag wala naman kayo nakita na ginagawa yung admin, nagagalit naman kayo. Sinasabi niyo naman, ano ba yung admin na yan? Like, wala namang ginagawa yan. Di ba? Walang kaunlaran, walang pagbabago. Like, ano ba talaga? Di ba? Parang galit lang talaga kayo sa Pangulo Diba? Bakit dahil ba na-cast out yung Vice President? Muntik ma-impeach. cellphone ng namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ayon sa Office of the Ombudsman ay inaantay na lamang nila ang forensic test ng NBI sa phone ni Cabral at sa kanila ilalabas o ito-turn over ito sa Office of the Ombudsman. Dito talaga malalaman at mahahalungkat kung sino-sino talaga ang totoong tumanggap ng milyones na mga kickback mula sa mga projects ng DPWH. Si Cabral ay isa sa mga may alam sa anomalya sa DPWH dahil siya ang chairman sa planning ng departamento. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na magdadalawang buwan nang nagtatago itong si Bato at hindi na rin ito nagpapakita sa Senado simula nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya noong Nobyembre na meron ng arrest warrant ang ICI para kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang Vice Chairman ng Committee on Finance at Vice Chairman din siya ng Committee on National Defense, subalit hindi na ito uma-attend sa mga Senate session at hearing na ikinadidismaya ng ibang mga senador at ng marami nating kababayan. Ayon sa mga Sayang kung lang talaga, nandyan lang talaga si Tori, like AFP chief pa sana ulit siya. Baka nahuli na yung si Bato Sayang yun par. Sobrang dami nang nahuli ni Tori Ngayon talaga sayang yun, na-miss niya yung opportunity na hulihin si Bato. Diba? Isang karangalan yan, men, mahuli mo ang nag-iisang Bato. Darak on the hiding. netizens ay dapat gumawa na ng aksyon dito ang Senado lalo na si Senate President Tito Soto upang madidisiplina itong si Bato de la Rosa. May mga hakbang nang ginawa sina dating Senador Antonio Trillanes, idinulog nila sa Ethics Committee ng Senado ang ginagawa ni Senator Bato. Maaaring ground for removal from the Senate ang hatol dito ng Senado. Bali-balitang nandun sa Davao itong si Bato de la Rosa nagtatago. Alam umano nitong kung lalabas siya ay bibiglain na lamang siyang aaristuhin ng Interpol at PNP. Alam din itong hindi siya tutulungan ng Senado lalo na at hindi siya Kaya nagtatago na siya kasi alam niya. Meaning, may kinakatakutan yung Bato. Diba? Kasi dati naman, sobrang tapang na tapang niya. Diba? Like, bring it on. Tapos kapag ka nandyan na, alam mo na dadakpin ka anytime kaya nagtatago ka. Ang labo, Parang naudlot yung tapang pinag-administrasyon at ng majority ng Senado. Nito. Ngayon ko lang napansin. Dalawang dating Bucor chief ni Duterte, pareho palang nagtatago ngayon. Parang grabe ang irony, Grabe ang irony. Ay di ba ang Bucor, Bureau of Corrections, ang binabantayan niyan mga preso, di ba? Mga inmates, mga preso, PDLs.
Ha? Yan yung yan yung humahawak ng National Bilibid Prisons, yung sa Iwahig. Panahon ni Duterte, naging hepe ng Bucor, si Bato de la Rosa. Ang marami kasi ang alam lang kay Bato, PNP chief. Hindi. Si Bato de la Talaga Rosa, ba? matapos yung kanyang pagiging PNP chief, pinalitan siya ni Albayalde, inappoint siya ni Duterte sa Bucor. Kaya naging Bucor chief yan. Naging hepe. Naging Bucor pala yan? Okay. Ngayon ko lang nalaman So parang ano pala yan? Ewan ko kung kahihiyan yan para sa part nila. 'Di ba? Na dapat may tapang kayo mga Bucor kayo diba? Tapos ganyan, nagtatago. Ng Bureau of Corrections yan si Bato. Bago yan tumakbong senador. Ha? Pagkatapos naman ni Bato, pumalit na naman sa kanya itong si Bantag. Yun, si Bantag. Ha? Kaya itong si Bantag sa si Bato, pareho sila naging hepe ng Bureau of Corrections. Ngayon, pareho itong dalawang ito, mga dating hepe ng Bucor, binabantayan nila noon yung mga preso, o ngayon sila nagtatago. Nagtatago yung dalawa. Si Bantag, dahil sa may warrant of arrest, dahil sa siya ang pinaka-mastermind, di umano, sa pagpatay kay Kaper Silapid. O yun, matagal na yan. 2022 pinatay si Kaper Silapid. 2023 lumabas yung warrant of arrest. Anong taon na ngayon? 2025, 2026 na nga eh. Kaya ano na yan, matagal. Diba? Sobrang tagal ng justice sa bansa natin. Tapos si Bantag, nagtatago pa rin. Ano kayang buhay ni Bantag ngayon? Masaya pa ba siya? Diba? Like, man, nung nasa laya ka pa, enjoy lang yung mga diba? Yung pera, kung saan nang galing yung mga pera na yan. Pero wala. Ngayon, kita nyo ang nangyayari. Diba? Parang hindi na kayo part ng earth. Diba? Nagtatago na lang kayo. Pero dalang kay Bato na may pamotor-motor pa sa labas. Sana matimingan sa checkpoint to, Tapos itimbre ba? Na nagtatago yan si Bantag. Ito namang si Bato, nagtatago dahil naman sa ICC, warrant of arrest. Ikot. Ikot si Bato. Ayaw niyang mangyari sa kanya yung ginawa kay Duterte. Kaya ngayon pa lang, kahit chismis pa lang, hindi pa kumpirmado na may warrant of arrest, nagtatago na. Pero yung dalawa na yan, si Bantag at saka si Bato, pinapoint yan ni Duterte sa Bucor dahil ang tingin nila sa dalawa na yan, matapang. Di ba? Yan yung ano yan eh. First time. Shout out, Happy New Year, salamat sa pag-send ng donations. Yung dalawa na yan, pinapoint yan ni Duterte dahil ang pakilala ni Duterte niyan matapang, walang kinakatakutan. Halimbawa itong si Bantag. Kung pakilala niyan kay Bantag, inasabugan daw niya ng granada yung mga Chinese. Kaya sabi ni Duterte, yan ang gusto kong humawak ng Bucor. Yan ang gusto. Grabe, sobrang na-miss si Duterte dun sa pinaanuhan yung Chinese. Tapos ngayon, friend niya na yung Chinese, diba? Like to the point na parang naisalin niya pa sa mga alagad niya yung pagiging fan ng China. Like what the heck, man? Kung humawag sa National Bilibid Prisons, walang kinakatakutan. Kaya yan yung pakilala ni Duterte dyan. Si Bongo pa nga, sabi ni Bongo, yan ang sabi ng presidente, yan daw ang gusto niyang karakter ng isang hepe ng Bucor. Si Bato naman, alam din naman natin, ganun din ang pakilala ni Duterte niyan. Na yan si Bato, wala rin niyang kinakatakutan. Nung panahon ni Duterte na mayor siya ng Davao, chief of police ng Davao yan, si Bato. Yung mga Davao Death Squads, nagawa niya ng lahat dahil ang hepe ng PNP doon sa Davao City, si Bato. Kahit nung panahong mayor na si Sara, si Bato pa rin yung kanyang hepe ng police. Nang maging presidente si Duterte, ginawa niyang chief ng PNP si Bato. Dahil si Bato yung matapang, gagawin kung ano yung pinapagawa niya. Kaya itong dalawang ito, ang pagpapakilala ni Duterte. Ayun, nasobrahan sa tapang, gagawin kung ano yung pinapagawa sa kanya. Ayun, face the consequences. Actually, si Bato yung pagtatago niya ngayon. Dapat isisi niya yun kay Duterte. Diba? Doon niya isisi kay FPRD yan. Sumusunod ka kasi ng utos. Ngayon, nagbabackfire sa'yo. Well, I think it's a fair lang naman din kasi yun nga yung nag-utos sa'yo, nakakulong na eh. So parang ikaw susunduin ka na lang. Diba? Susunduin ka na lang. So yeah, consequences na lang din yan So wag nyong ipapakita or wag kayong iiyak-iyak ngayon na kayo ginigipit. Inaano kayo ng government ngayon. Kasi ginawa nyo naman talaga yung mga kasalanan na yan dati. Diba? No mercy pa nga kayo dati. Tapos ngayon, ganyan kayo. Pareho matapang yung dalawa na yan, bilig siya dyan.
O ngayon, nasaan na yung tapang ng mga ito? Si Bantag nagtatago, si Bato nagtatago din. Yung mga pinakilala ni Duterteng matatapang na wala daw kinakatakutan. Kasi ang pagkakapakilala kay Bantag, pinasabugan ng granada daw yung mga Chinese doon sa kulungan. Kaya yan daw ang tamang maging hepe ng Bucor. Si Bato naman, PNP chief, wala rin kinakatakutan. Pinagawa ni Duterte gagawin. At nung natapos na yung kanyang pagiging PNP chief, linagay naman siya sa Bucor. Linagay siya sa Bucor dahil yung mga astig diyan, mga siga diyan, kaya yan ni Bato de la Rosa. Yan yung Kaya ang pagpapakilala dito sa dalawang ito, pareho daw yan matapang. Milib yan si Digong, katulad din daw ni Digong matapang. O ngayon, saan sila dinala ngayon ng kanilang katapangan? Saan sila dinala ngayon ng kanilang katapangan? Si Bantag ngayon nagtatago doon sa Cordillera. Si Bato ngayon nagtatago, sabi sa Davao, sabi sa Pampanga. Palipat-lipat ng pinupuntahan sa mga kaibigan, palipat-lipat ng mga gamit na sasakyan. Kaya ito, ang buhay nitong dalawa ngayon, kung dati napakamakapangyarihan nila, kung ngayon anong nangyari sa kanila, nagtatago sa lungga. Yan yung Actually, yan yung mga nangyari sa mga naging kay Duterte. Si Roque nandun ngayon sa Europa. Ang tanong ko lang par, kung if ever may warrant na nga si Bato, pwede bang mag-issue ng manhunt or yung magpalabas ng na wanted na si Bato? Like, need na niyang mahuli or hindi? Kasi ICC yung warrant, di ba? Hahantong ba tayo sa ganyan na pwede siyang hanapin ng buong Pilipinas? Di ba? Kasi yung kay Kibuloy kasi iba yun eh. Like, hinahanap talaga yun. Di ba? Yung kay Bato kasi, yung kalaban niya, yung ICC. Di ba? So, di ko lang alam kung Kung alam nyo, comment nyo rin sa baba. Gusto ko rin malaman kung yung magiging sitwasyon ni Bato if ever, yun nga, formal na nailabas yung warrant of arrest niya. Di ba? Pwede bang gawin ng government natin na mag-issue ng wanted post, di ba, na ipahanap si Bato or hindi? Tatanong lang naman, So, yeah. Tuloy. Si Kibuloy nakakulong na. Yan yung mga nangyari kay Duterte. Yung mga sumunod kay Duterte, yan yung nangyari. Parang napaka-ironic. Yung dalawang hepe dati ng Bucor na pinakilalang matatapang, so ngayon nagtatago, pareho. Pareho. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan na yung mga nangyari. Sana naisip nila, yan na yung nangyari sa kanila sa pagsunod kay Duterte. Yan na yung nangyari sa kanila. O saan sila dinala ng bulag na pagsunod kay Duterte? Yan. Yung buhay nila na dati normal, maayos. Oo nga, si Bantag siguro, marami na rin kayaman yan. Si Bato, marami na rin kayamanan yan. Pero saan kayo dadalhin ng inyong mga kayamanan? Yan na ngayon, nagtatago sila. Tama si Kabunyog Antonio Espinosa. Matatapang noon, ngayon nagtatago na. Yan yung nangyari sa kanila. Okay, mga Kabunyog. Biglang naging introvert. 'Di ba? Like, yan nga. Yan nga yung consequences. Pero feeling ko dito kay kasi par. Ito kay Bato, tsaka yung kay Kibuloy, tapos tsaka ito kay Bantag. Feeling ko kasi sa mga taong to. Kaya malakas yung loob nila na magtago. Like, umaasa kasi siguro sila na na maging presidente si Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung maging presidente si Sara Duterte kung ma-lift up yung mga nila o yung mga atraso nila Yan lang yung tanong natin diyan. Pero I think magiging ganyan nga. 'Di ba? Na luluwag na yung batas sa mga taong to if ever nagkataon kung maging presidente man si Sara Duterte, wag naman sana. Diba? So, kaya siguro ang lakas din ng loob nila na magtago. Kasi, yun nga, na-question ko kasi dati sa sarili ko na ano kayang masarap sa pagtatago? Like, bakit nila iniinda yan? Diba? Na kung nakatago ka, para ka lang din namang nakakulong eh. Like, for example, si Bantag, 2022, 23, 24, 25. Isipin nyo si Bantag kung nagpakulong na sana si Bantag, nabawasan na ng 3 taon yung sentensya niya. I mean, napagbayaran niya na yung 3 taon niya na pagkakakulong. 'Di ba? So, bibilang na lang siya ng ilan ba yung yung sa killings, ilan ba yung maximum na natin? Kasi kahit sabihin naman natin life sentence, pwede naman silang or may chance naman sila makalaya, 'di ba, kapag nagpakabait sila doon. Ang tanong lang si Bantag, medyo nakakatakot 'yun kasi maraming galit siguro doon. Alam niyo naman na kapag kayong pwede pala, Yung pulis kasi kapag nakakulong sila, mahirapan sila kapag nasa kulungan na sila. Di ba? Maraming mga nakakulong na galit sa pulis kasi yung mga pulis yung nadadala sa kanila doon.
Ewan ko lang kung meron pang ganyan ngayon, 'di ba? Or baka yung mga preso doon, idol din si Bato, 'di natin alam. 'Di ba? Pero baka takot sila sa part na 'yan. 'Di ba, na balikan sila. So yun nga, kay Bantag, sayang yung 3 years niya. Napagbayaran niya sana yung 3 years niya. Maghihintay na lang siya ng ilang taon kung may parol man siya. 'Di ba? Kung sakali lang naman. Kung wala malas siya. Pero kung sakali, napagbayaran niya na yung 3 years niya. Ganyan, what if mahuli ka 2028? So, nasayang mo yung 6 years mo. So, 6 years plus di ba? Nasayang mo yung 6 years mo. Parang nagtatago ka lang din. Kasi kung nagtatago ka, parang nakakulong ka na lang din nun eh. Siguro pwede siyang mag-slide pala sa may chance kang baguhin yung pagkain mo. Malay natin, kumakain sila ng masasarap ngayon. Of course, kumakain sila ng masasarap ngayon. Ano bang gagamitin sa pera nila? 'Di ba? Yeah, maybe kumakain sila ng masarap ngayon. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, followers, Happy New Year po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Happy New Year. Magandang araw po. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong si Bato de la Rosa. 2026 na. Ano kayang plano ni Bato? Anong plano ni Bato? Patuloy pa rin ba siya magtatago? Of course. Ha? Pero nitong Pasko, itong break nitong Pasko, mayroong maiksing live si Bato eh. Mayroong siyang maiksing live, nagpakita siya. Ha? Pero maiksi lang, hindi masyadong parang nagparamdam lang. Hi, kabunyog Luisa Rialin. Good evening. Si Argo, wag ko nang i-greet ito eh. Lagi ko nang gini-greet yan eh. Ha? Medyo nagparamdam. Mayroong maiksing video si Bato nitong holiday break. Nagparamdam si Bato, pero maiksi lang. Ang tanong, ngayon na 2026 na, tapos na ang holiday break, sa susunod na mga linggo, magbabalik na ang Senado, magbabalik na ang Senado sa kanilang regular na session. Anong gagawin ni Bato? Hindi pa rin ba siya lalabas? Tuloy pa rin ba siya magtatago? Medyo kailangan niyang pag-isipan yan. Medyo kailangan pag-isipan niya yan. Kasi lumalabas ngayon kay Bato, sobrang duwag niya naman. Lumalabas kay Bato ngayon, sobrang duwag kasi unang-una, wala pa naman yung warrant of arrest. Wala pa. Sabi pa lang ni Boying Rimulya. Pero officially, technically, wala pa namang warrant of arrest. Pero I think masisikmura naman nila yung pagiging duwag nila. Importante kasi sa kanila ngayon yung kalayaan nila eh. Pero hindi siya totally kalayaan. Pero at least hindi sila mapunta doon na same uniform, same routine, same pagkain siguro. Diba? So meaning, possible na susulit pa nila yung luxury of life nila. Kasi baka nagpapalitsyon yan eh. Malay natin, nung New Year, naglitsyon baboy yan eh. Diba? Or, ewan ko, kung inuubos na nila yung pera nila, diba? Na mga, may mga na-acquire ba silang pera galing sa masasama? Kung meron na silang na-acquire na pera galing sa masasama, siguro sinusulit na nila yan. Paano nila inuubos yan? Diba? Natin alam. Or baka, sinave lang din nila para makalipat sila sa ibang bansa. Dapat sana nakaready lang siya na kung lumabas ang warrant of arrest, handa na siya. Ito ngayon hindi. Wala pa yung warrant of arrest, nag-aano na. Hindi na nagpapakita si Bato. O kaya lang pagpasok nitong 2026, pag-resume ng session ng Senado, kahit ang liderato ng Senado, malalagay na niyan sa alanganin. Mahihirapan na sila Senate President Soto, mahihirapan na ang liderato ng Senado na hayaan pa rin si Bato sa ganyan. Ang taong bayan nagre-react na. Nagsisweldo siya. Tumatanggap pa rin siya ng sweldo pero hindi naman siya nagpapakita. Hindi naman siya nagtatrabaho sa Senado. Kung ang mga ordinaryong manggagawa nga, ordinaryong tao na yon, pag-absent ka lang ng 1 araw, 2 araw, grabing paliwanagan na yan. Ito pa. Ano na yan eh? By January 10, November, December, January. By January 10. Kaso wala daw kasi sa rules nila eh. Na hindi sasahuran yung government official kahit na hindi nag-duty. Like what the heck? Yan, gawan nyo ng batas yan. Baguhin nyo yung sistemang ganyan. Kasi napaka-unfair ng ganyan. So meaning pala, kung ako naging politiko ako, choice ko na lang kung magtatrabaho ako o hindi. Tuloy-tuloy pa rin yung sahod ko. Diba? Like what the heck na lang kung ganyan man. And kung 2 buwan niya nang nagtatago. Pang 2 buwan niya nang nagtatago. Kasi ang Senado, nag-session yan, nag-break ng undas. Nag-break ng undas. Tapos bumalik sila November 10. November 10, hindi na nagpakita si Bato. December 10, 1 month. Tapos January 10, 2 months. Pag nag 2 months na siya,
Sa January 10, medyo ano na yan, mahirap na sa Senado na idepensa yan. Ano na yan, What if ang gagamiting excuse ni Bato is buntis siya? Kaya meron siya, nag-avail siya ng maternity leave 60 days. Maternity leave Garay. sigurado marami ng grupo, marami ng sektor ang kakalampag sa Senado niyan. Anong ginagawa ninyo? Kumbaga, anong ginagawa ni Senate President Soto? Anong ginagawa nila Majority Floor Leader Mig Subiri? Anong ginagawa ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano? Hindi pwedeng ganyan. Tama. Kaya, ngayong 2026 na, dapat mag-isip-isip na si Bato. Ha? Kumbaga, hindi ito pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Masyado nang naaabuso yan. Actually, matagal nang isip si Bato. Magtatago na yan hanggang, syempre, habang buhay na. Or hanggang 2028. Magtatago na yan para. Hindi pa sabihin na may banta sa kanya, bantak pa lang yan, hindi pa naman yan totoo, hindi pa sigurado. Siguro, pag lumabas na yung arrest warrant, yun medyo mag-isip-isip na siya kung anong gagawin niya. Pero ito, wala pa. Kaya nga kahit yung Korte Suprema, lumapit siya sa Korte Suprema sa pamamagitan ng abogado niya. Nag-file sila ng TRO. Sabi ng Korte Suprema, TRO naman ang ibibigay namin. Wala pa namang warrant of arrest. Di ba? Actually, sampal kay Bato yun at sa kanyang abogado. Kulang na lang sabihin, masyado ka namang naduduwag. Wala pa nga ang arrest warrant, ano ka na? Natatakot ka na, sobrang takot mo na. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, di ba lumapit si Atty. Torion, yung abogado niya, lumapit siya sa Korte Suprema, humihingi ng TRO. Ibig sabihin, i-TRO daw ng Korte Suprema ang gobyerno. Sabi ng Korte Suprema, anong magiging basihan ng TRO? Temporary restraining order. Mayroon na bang arrest warrant na ipakita? Dapat kung kayo ang nag-a-apply ng TRO, Sobrang na sila advance mag-isip na. Ang problema naman kasi ewan ko kung matagal nang tanggap ni Bato yan magtatago na lang siya. Pero parang mas pipiliin nila magtago kaysa sa makulong. Parang ganun na lang Sayang yan talaga, sana yung time para makapag-repent sila Pero yeah, I think hindi nila gusto yung yung repent na yan. Sa kanila, nasa layat sila for life. sabi doon kay Torion kung nag-a-apply kayo ng TRO, ipakita nyo yung dokumento. Nasaan ang dokumento na nagpapakita na mayroon ng arrest warrant si Bato de la Rosa? Wala namang maipakita. Ang tinuturo si Boying Rimulya. Ay, ang gusto ng kampo ni Bato, orderan ng Korte Suprema si Boying Rimulya na i-produce ang arrest warrant ng ICC. Hindi naman pumapayag ang Korte Suprema. Bakit naman namin uorderan ng ombudsman? Yan yung dito. Ang akala kasi ni Bato, talagang lalabas na kaagad yung arrest warrant. Ngayon, hindi naman lumalabas yung arrest warrant. Paano yan? Paano yan kung Pebrero na wala pa rin arrest warrant, magtatago pa rin siya? Parang Medyo ganun na nga. questionable na kasi nga ang taong bayan, nagre-react na Kakalampagin na ang Senado dyan. Kami lang sa Bunyog, hindi namin tatantanan yan. Kakalampagin namin sa Bunyog ang Senado niyan. Yun. Malalagay na niyan sa defensive si Senate President Soto. Unang-una rin, napaka-unethical din ni Bato de la Rosa. Hindi man lang hindi man lang kumukonta kay Senate President Soto. Hindi rin kumukonta kahit kay Laping Lacson. Si Sherwin Gatchalian, pikon na sa kanya Kasi di ba kainitan ng debate tungkol sa budget, Vice Chairman ng Senate Finance Committee si Bato. Vice Chairman yan. Ang Chairman si Win Gatchalian. Ang Senate Finance Committee, yan ang counterpart ng House Appropriations Committee. Kaya pagdating sa national budget, ang nag-aasikaso niyan, yung committee na yan. Ang chairman yan ay si Sherwin Gatchalian. Pero ang vice chairman ng committee na yan, si Bato. Di dapat katulong sana ni Sherwin Gatchalian ang vice chairman niya. Hindi man lang tumulong. Aside sa hindi man lang tumulong, hindi man lang nagpakita. Aside sa hindi man lang nagpakita, hindi man lang nagsabi sa kanya, sabi ni Senador Win Gatchalian, kung ano bang plano niya. Ano ba siya? Magpapakita ba siya o hindi na talaga? Wala daw kontak man lang. Kaya sa totoo lang, na ito mga kabunyog, kailangan na itong warningan ng Senado. Pag wala pa rin ginawa ang Senado dyan, tinutolerate nila si Bato si ganyan. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan sa imahe ng Senado. Kaya dapat, pagpasok nitong, pagbalikan nila ng session, babalikan ng session sila ngayong Enero. Pag hindi pa rin sumipot si Bato, dapat warningan na ng liderato ng Senado si Bato de la Rosa. Ano bang plano niya? Hindi na Tama. Tapos, syempre, expect na natin, iiyak na naman yung mga DDS dyan. Sasabihin na naman nila, ginigipit na naman sila. Diba? Pinapatahimik na naman sila. Paano pinapatahimik yan? Gusto ng lumutang yan Tapos, sasabihin nyo pinatahimik. Diba? So, sana harapin ni Bato yan, par. Diba? Maging fair din siya sa mga naging victim nila. Diba? Yeah. pwede yan ganyan. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ito kasing tungkol kay Bato, aabangan talaga natin to kasi ngayong 2026 magiging mainit na pangyayari ito. Either lumabas na yung arrest warrant ni Bato, aabangan natin anong gagawin ng gobyerno. Si Bato naman,
Kung hindi pa rin lumalabas ang arrest warrant, anong gagawin niya? Hindi siya magpapakita? Hindi naman pwede yan. Sinisweldohan siya ng taong bayan. Malay natin, marami din siyang ipon, marami din siyang pera. Yun na lang yung ginagamit niya. Malay nga natin, hindi na hindi or wala na siyang pakisasahod-sahod na yan eh. I think mabubuhay naman na si Bato siguro kahit wala na siyang trabahong senador, di ba? Sa lang, parang doon lang siya magde-defend sa pera niya. Magkano ba yung salin niya? Di ko alam. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Yun, mabuhay tayong lahat. So, yun, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi niyo dito, comment below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Supportan niyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy din kay Atty. So, tapos syempre, yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, yeah, that's it. 2026 na. Si Senator Bato up until now nagtatago pa rin. 'Di ba? Dapat sa kwarto niyan inaanuhan ng whistle bomb eh. 'Di ba? Para magising lumabas sa lungga, 'di ba? Pero yeah, I think talaga 'yan. Magtatago talaga 'yan sila. Kasi yeah, baka lang, yung pinanghahawakan na lang nila is sana maging president na si Inday para naman ulit kami, makalabas na naman ulit kami sa laya. 'Di ba? Parang yan na lang yung pinanghahawakan nila eh. 'Di ba? Kaya sobrang din talaga. Sobrang daming gustong maging presidente si Sara Duterte. 'Di ba? Yung mga nila, yung sa mga grupo nila. Kasi yan na lang siguro yung tinitingnan nila na chance nila ng kalayaan. Parang gagamitin nilang passes or K to freedom si Sara Duterte Pero yun nga, nakakalungkot lang din kasi kung sino pa yung matapang nung una, sila pa yung nagtatago. So, Bucor pa man din silang dalawa ni Bantag, di ba? Tapos may nakita pa tayo nung nakaraang video na parang what if si Bato, di ba? Yung kay Lapid, but yeah. Pa naman yun, intriga pa naman yun. So, abangan din natin yung part na yun. Di ba? And then, syempre, January 2026 na, kung kung hindi pa rin mag-duty si Bato, dapat talaga nila yan. I think, yan na yung time. Siguro mga second week or third week of January, di ba? Parang doon na magpuprotesta ulit. Ewan ko kung may call ba yung INC dyan. Sabihin na call for public officials to work. Di ba? Meron ba silang mga ganyang rally? Sana meron ganyan. Di ba? Para makita natin fair naman. So, pansin nyo rin, sobrang tahimik din ng mga kasamahang senador ni Bato sa part na yan, yung pagiging absent niya, Si ewan ko lang din. Si Bongo din. Parang isusunod na rin yun. So, magkakaubusan sila. Meaning, sayang lang yung binoto ng mga DDS kung ganun man. Diba? Kasi, wala. Nasayang lang din. Kakaboto nyo sa mga politician ito, diba? So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, syempre, yung wish nyo kay Bato hindi siya this coming, ngayong 2026. So, kung kung magtatrabaho bigla si Bato, I think hindi naman siya mahuhuli agad, Pero, yeah, I think may kalalagyan talaga siya, 'di ba, sa ICC. So, siguro, pag-isip-isip ni Bato, baka gawing excuse ni Bato kasi kapag nag-duty na siya, nagma-maternity leave lang siya, ng 60 days. So, malapit na siyang mag-60 days. So, parang ganyan. Diba? Sayang yung sahod nyo. Or siguro, naliliitan lang kayo sa sahod nyo to the point na wala na kayong pake, diba? Kasi, yeah. Sayang. So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Viral Broadcast PH. Tapos, yun kay Atty. Enzo din. Natawa ako dun sa sinabi niya, hindi niya titigilan si Bato. Especially dun sa pasahod, Kasi tama naman talaga yun, par. Walang pwedeng, like, yung mga DDS, sobrang galit na galit sila sa mga corrupt, diba? Tapos, hindi nila ma-condemn to or hindi man lang nila mapuna to, 'di ba, na pinapasahod si Bato kahit hindi nagtatrabaho. So sana maging fair din sila kasi syempre pareha lang din naman tayong lahat dito 'Di ba? Dumidiskarte sa buhay. Ang kaibahan lang itong mga taong to, mga special 'Di ba? Porket mga high ranks, Tapos syempre dapat need nilang baguhin 'yan sa constitution natin na yung mga government officials nakakasahod pa rin kahit hindi nagtatrabaho. Diba? I think unfair naman yan sa taong bayan I think kahit mga
private workers apektado dyan eh. Kasi syempre, yung pinapasahod kila Bato, di ba? Galing yan sa taong bayan. So yeah, dapat maging fair lahat, ano. So yeah, that's it. I think hanggang dito na lang muna. So comment down your opinion below. Pag-usapan lang yan sa comment section. So again, Viral Broadcast Page, Filipino IC. At our end, so like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.